Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Alice Eduardo is a Filipino businesswoman. She is the founder, president, and chief executive officer of Santa Elena Construction and Development Corporation. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Si Alice Galang Eduardo ay pinanganak noong March 20, 1965 sa Maynila. Si Eduardo ang panganay sa apat na magkakapatid sa mga magulang na sina Andres Eduardo at Elisa Galang na isang dentista at certified public accountant ayon sa pagkakabanggit. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang garment export business sa Manila, isang rice milling business sa Bukawi, Bulacan at isang rice trading business sa Jaen, Nueva Ecija. Ang pamilya ay nagmamay-ari din ng bowling center. Pinamahalaan niya ang mga aktibidad na ito hanggang sa bumuo siya ng sarili niyang kumpanya noong 1995, ang Santa Elena Construction Development Corporation. Ito ay isang hakbang sa pagpasok sa industriya ng konstruksyon. Bago pa man maging isang batang negosyante si Eduardo, naakit siya sa mga ari-arian. Binili niya ang kanyang unang kondominium sa Ortigas habang nasa kolehiyo. Kung mayroong isang angkop na titulo para kay Alice Eduardo, ang President at CEO ng Santa Elena Construction and Development, yun ay magiging Woman of Steel. Sa paggawa ng marka para sa kanyang sarili mula 1995, pinamunuan niya ang kanyang construction firm. Ngayon ay isang AAA at large B na kumpanya na nangangahulugang mayroon itong kapitalisasyon na hindi bababa sa 300 million pesos at kwalipikadong magbid para sa anumang bilyong pisong proyekto sa kung ano ito ngayon. Sa isang industriyang pinangungunahan ng lalaki, how one will stand out? Alam ni Alice Eduardo ang construction magnate ng ating bansa ang sagot, proving how trivial gender is sa pagsisimula niya sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo. Naaabot niya at ng kanyang kupunan ang mga pamantayan at nalampasan pa ang mga deadline ng proyekto, and thus earn the trust of Santa Elena's clients. Tama. Ang kanyang kumpanya ay tumutupad sa slogan nito na higit pa sa instrukturang integridad. Noon pa man ay nais na ni Alice Eduardo na maging isang engineer. Lumaki siya na may matinding pagkahumaling sa kung paano itinayo ang mga kalsada, tulay at gusali, kung gaano katibay ang mga pundasyon at kung paano makatutulong ang mga gawa ng tao na ito sa mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Gusto niyang maging bahagi ng lahat ng proseso. Ang kanyang pangarap na maging isang engineer ay ibinagsak sa kagustuhan ng kanyang mga magulang, partikular ng kanyang ina na maging doktor or nurse siya. Bilang isang kompromiso, kumuha siya ng degree sa pamamahala. Ang pamilya ni Alice Eduardo ay hindi estranghero sa mga negosyo. Sa paglaki, ang kanyang pamilya ay nagsasalamangka sa paggiling ng bigas at pangangalakal at pagluluwas ng mga damit sa Nueva Ecija. Bago simulan ang kanyang sariling kumpanya ng konstruksyon, pinangasiwaan niya ang huli kasama ang kanyang kapatid na si Small. Mula rito, nalantad at natutunan niya ang mga ups and downs, ang pasikot-sikot sa pagninegosyo. Managing the family business paved the way for this mompreneur to start her journey in the construction industry with her own construction company. In 1995, a customer, Concrete Aggregates, tapped Alice Eduardo to supply steel to a building project in Malolos, Bulacan,
while she was delivering rice using an elf truck that she drove herself. Acting immediately on the opportunity, she looked for the right materials and delivered them personally to the client. Right there and then, she knew that this was her first step into the industry she always wanted to partake in, construction. Bacnotan Steel Plant in Batangas was her first major project. She did the construction of the plant's foundation. Her next major projects were the Santa Rita and San Lorenzo plants, which are also located in Batangas. Ang daan patungo sa tagumpay ay hindi laging maayos. Ang krisis sa pananalapi sa Asya noong huling bahagi ng dekada 1990 ay nangyari at ang industriya ng konstruksyon ay walang alinlangan na isa sa mga industriyang pinakamahirap na tinamaan. Si Alice Eduardo ay nag-loan pa lang sa bangko para bumili ng high-end brand new heavy equipment na tinanggihan niyang ibenta ng lugi. Nagsakripisyo siya upang mapanatili niya ang kanyang mga kagamitan. Habang bumawi ang ekonomiya, mas maraming pagkakataon ang dumating sa kanya. Nagpasya si Henry C. na magtayo ng isang malaking mall sa reclamation project sa Pasay. Napakaunti ang mga kumpanya ang may sapat na kinakailangang kagamitan upang isagawa ang pagtatayo ng pundasyon. Unsurprisingly, Santa Elena won this project. Soon enough, she and her team were closing large-scale projects from local and international clients. Among others, Santa Elena's roster of projects includes SM Mall of Asia, SM Pampanga, SM Bacolod, SM Seaside City Mall Cebu, SM City Cabanatuan, SM Olongapo City, SM City Tarlac, SM Bay Arena, SM Office Buildings 1, 2, and 3 Ecom Center, and SMDC Residential Complexes, C Residences, Shell Residences, and Shore Residences. Para bang hindi sapat ang mga ito? Napansin din ng mga namumuhunan mula sa iba't ibang panig ng mundo ang kalidad ng trabaho Santa Elena is providing. Inaasahan, dumami ang mas malalaking proyekto tulad ng Soler Resort and Casino, City of Dreams, Bel Grande Casino and Resort at Manila Bay Resort, na lahat ay matatagpuan sa Entertainment City sa Parañaque. Kasabay nito, nanalo rin si Alice Eduardo sa bid na bumubuo ng First Gen Siemens San Gabriel Power Plant sa Batangas din. Ang natural gas-fired power plant ay nagkakahalaga ng $600 million. Dahil dito, si Elena bilang kauna-unahang Filipino contractor na kinuha ng Siemens para magtayo ng power plant project nito na nagpapatibay sa katotohanan na ang kanyang construction firm ay nakakatugon sa mga international na pamantayan. Alice Eduardo visits the construction sites personally. However, her life also revolves around advocacy works. Her personal mantra is, "If I can save a soul and make people happy, I feel super happy." One of her passion projects is a 320 square meter pediatric ward at the Department of Pediatrics, Hematology, Oncology Isolation Ward at the Philippine General Hospital. Her aim is to build hope for these young cancer patients. Siya rin ay isang matatag ng kasusyo ng Go Negosyo, isang programa ng Philippine Center for Entrepreneurship na nagtatarget sa mga lokal na negosyante. She shares her entrepreneurial journey through summits and conferences. Sa pamagitan ng mga pag-uusap, umaasa siyang mag-inspire at mag-alab ng mas maraming Pilipina sa paghahanap ng kanilang passion at paghabol sa kanilang mga pangarap. Nag-aalok din siya ng mga session ng mentoring sa mga aspiring entrepreneur. Thank you very much for watching. And according to Johnny Depp, people cry not because they're weak. It's because they've been strong for too long.
Shout out and thanks to the comment of Miss Aurora Pagaduan and Amilita Nodalo. Maraming salamat po.